I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. But anyway, mayroon tayong upload pages, updates. Good morning guys. Today is December 3, 2025. Merry Christmas in advance. But anyway, alam po natin si Beb Singson mga kababayan ay isa sa mga member ng ICI, no? Taga-imbestiga. At sila po ang inatasan po sila na mag-imbestiga tungkol dito sa mga issue ng flood control. Pero, I don't know what happened, mga beswa. And we all know naman, si Beb Singson ay dating DPWH secretary ni ex-president Noynoy Aquino yan. Means Dilao. Okay? Pero, hindi natin alam kung ano nangyari. Kasi, basahin ko sa inyo mga bes. Eto na. Sabi po dito guys ng politiko, okay? Paras says, Singson resigns from ICI, but ex-DPWH chief claims he's winding up. What happened? Okay, sabi po dito, ayan, tuloy, basahin po natin guys, okay? Former Negros Oriental Representative Jacinto G. Faras on Wednesday bared that former Public Works Secretary Rogelio Beb Singson has already tendered his resignation from the Independent Commission for Infrastructure, which is ang ICI, effective December. Wow! Ibig sabihin guys, mag-resign siya. Ano na? Ayan, tuloy. In a message to Politico, Singson clarified that he's already winding up his work at ICI. Yes. Alam niyo, mayroon akong nabasa. Okay? I think, kahapon yata nanood tayo, yung live coverage ng ICI for the first time. Nag-live sila. So, ang napansin ko lang dito mga kababayan, napansin ko lang doon talaga is, alam mo, pag sinasabi mong ICI and mag-iimbestiga, so I think guys, ang pinaka-qualified doon is, una-una po, siyempre ang lawyer, abogado. Pangalawa is, investigador, katulad ni Senator Lacson, which is, yung mga PNP, no? Talagang si IDG, NBI, PDEA, yun eh. In my own, in my own thinking lamang, mga kababayan, yun parang ang nakikita ko. Kasi kung sino ito, si Beb Singson, hindi ko naman sinasabi hindi niya kaya, pero parang hindi po siya talaga belong doon. Totoo yun. Parang hindi siya talaga bagay doon. So I think it's better naman kung mag-resign siya, ay kung mayroon naman talagang siyang reason, wala tayong magagawa. Okay? So, para sa akin guys, ito lang sa akin lang po ito. Ewan ko lang sa tingin nyo. Magkaiba tayo po ng saloobin or opinion or kaisipan lamang. Tulad ng sinasabi ko, pag sinasamo independent commission, ang pinakabagay talaga na ma-assign dyan, more in talaga, abogado talaga. Plus yung mga investigador na mga tulad ng binanggit ko, si IDG, PDEA, NBI, hindi, sa totoo lang, real talk po tayo dito guys. Ewan ko lang sa inyo kung ano masasabi nyo. So, ayan tuloy. Walang sinabi kung winding up na ako dahil mga lawyers na ang kailangan nila. You see guys, you see? Sinasabi ko sa inyo nasa ICI hearing ako, Singson said. According to Paras, Singson told him that he has quit as ICI member due to discontent with the commission structures and operation in probing the flood control anomalies. Again, I have to give this information. I bumped into Beb Singson. He told me that he already tendered his resignation effective December because hindi niya nagugustuhan yung ICI, the former labor official said during an interview with Billionaire News channels at the front. He told me in front of former Congressman, we bumped into a restaurant in Rockwell, pati si Beb Singson does not want the ICI. Okay? Ayan. Narinig nyo siguro kung ano ang sinasabi nila. Hindi po natin malaman kung ano ba talaga ang reason, no? Kung bakit
na ano siya, kumbaga hindi siya niya nagustuhan ang pag-iimbestiga ng ICI. Hindi natin ano guys, no? Hindi natin alam or wala tayong idea ano po ang talagang totoong dahilan ni Babe Singson. Pero malinaw dito naman sa sinabi niya na hindi niya daw nagustuhan. Ang tanong, alin ang hindi niya nagustuhan? Hindi niya ba kaya mag-imbestiga sa iba't ibang lugar, katulad ni isang membro na si dating ex-PNP chief Asurin, 'di ba? So pwede 'yun si dating PNP chief Asurin. Tama ba? Asurin ba 'yun? Correct me if I'm wrong guys, yung isa doon. Or Acorda? I mean is si ano ba yon? Well, I think Asurin ba yan? Correct me if I'm wrong mga kababayan, pakisulat na lang sa comment section, baka magkamali ako. So, ayun, yan ang sinasabi niya. Siyempre, mga kababayan, yung ganitong klaseng balita, alam nyo naman po, mga bes, ang mga DDS, na naman yan nila ang ibig sabihin, igagaslight nila yung kwento, no? Parang dadagdagan nila para sisirain na naman si PBBM. Sasabihin nila, ayan, ganito, ganon. Nagsipag-resign ang mga gabinetes niya kasi hindi maganda pamumuno niya. Yung tipong ganyan baga. Alam nyo naman, mga DDS, mga toxic yan, kahit alam nila na tama, ginagawa nilang mali. Ganon yun eh. Kahit sabihin mo yung ginagawa ni Pangulong Marcos Jr. na nagbabayad siya ng utang ng Pilipinas every year, Jesus, lahat sa kanila mali po yan. Totoo yun, yung maraming na magagandang nangyari sa Marcos administration, yung mga walang gutom program kitchen, sa kanila mali po yun. Totoo yun. Yung iba pa nga sasabihin, tanggalin na lang yung tax, ang pagbabayad ng tax. Ang akala nila kasi napakadali yung mga pinagsasabi nila tulad na lang yan, tanggalin na lang yung mga tax, ganon, no? Ibig sabihin, wag na lang daw mag-tax. Sa tingin nyo kaya, yung mga sinasabi nila yun, tama? Tama yung mga sinasabi nila? Siyempre mali. Pag tinanggal ang tax, makukulaps ang buong bansa. Totoo yun. Bakit? Di, pag tinanggal mo ng tax, hindi na tayo magbabayad. Di, wag na kayong wala na kayong congressman, wala na kayong mayor, wala na kayong kapitan, wala na tayong presidente, walang senador, walang congressman, lahat, as in wala. Anong mangyayari sa bansa? Sige nga, yan minsan kasi yung mindset natin, pag anti-Marcos ka, parang galit ka na sa mundo, 'di ba? Hindi magandang ganun eh. Kasi alam po natin ang batas is batas, kasi ang alam po natin, ang tax, batas po yan. Hindi po basta-basta matanggal ang tax. For your information, buong mundo nagtatax. Because of the tax, kaya nag-grow, gumaganda ang bansa because of taxes. Pero, ang problema kasi, no, yung problema ng bansang Pilipinas, dekada na po ang problema na ito. Bakit kasi tinambak kay PBBM? Siya ngayon ang naglilinis. Pairalin nyo yung utak nyo. 'Di ba? Palawakin nyo. Sino ba ang talagang totoong nagtatrabaho? Sino ba ang totoong tamad na hindi nagtatrabaho? Sino ba yung palaging naninira sa pamahalaan, walang ginawa, walang achievement, walang ambag, kundi lakwat sa dito, lakwat sa doon? Sige nga. 'Di ba? Hindi maganda yung ganyang mindset eh. Napaka-toxic talaga. So well, best, kung ano ba talaga ang dahilan ni Babe Singson, siguro hindi niya kaya dahil siyempre ang ICI mabigat po ang trabaho niyan. Biro mo buong Pilipinas pupuntahan mo, biyahe ka para lang mag-imbestiga. Talagang hindi mahirap. Talagang mahirap po 'yan, as in. So well, I think sa edad niya hindi niya kaya. Sa edad niya hindi niya talaga kaya. Ang bagay lang talaga kay Babe Singson is uupo na lang siya sa opisina. Pero yung sa edad niya guys, no. Sorry po to say, pero yun na po ang nakikita ko eh. So, well, sino man po ang papalit sa kanya, di dapat abogado din at saka mga investigador. Yun dapat talaga. Maniwala, well guys, you believe me or not,
ang importante talaga sa ICI, abogado at saka investigador. Pero kung katulad ni Babe Singson, hindi talaga po siya bagay. This is my opinion, guys. Just, just respect it. 'Di ba? Correct me if I'm wrong. If I'm wrong, then thank you. If I'm not, I appreciate it. Oh, 'di ba? Social. So, yun mga best, ano po ang masasabi nyo dito? Thank you for watching. See you again on my next upload. Just write your comment in our comment section and then we will see. Diba? And I will reply you of course naman. Diba? See you again on my next upload. Bye bye and babush. God bless Philippines. There's more.